to, ang iba niyong kasama nandun sa kabila, di ba? Nasa Ensaymada na. Yeah. Nabili sila. Dahil hindi sila talaga para sa bayan at mamayan. Number one na kung bakit wala tayong mga foreign investor o bakit nababawasan ang foreign investor. Dahil walang peace and order. Isipin mo, magnenegosyo ka sa isang bansa, may mga kaguluhan. Walang security. Hindi, pwedeng kidnapin sila, pwede silang maging stage, marami. Kaya, isa yan sa inaano nila. Pangalawa, ito pa isa, ito pala major cause. Ayaw magnegosyo ng iba, ng foreign investor. Bakit? Bakit ako mag-i-invest sa inyo? Ang taas ng kuryente nyo, ang taas ng tubig nyo. Samantalang sa Thailand, sa Malaysia, sa Hong Kong, ang mura ng kuryente at tubig. Dito na ako magne-negosyo. Alam nyo, kapag magne-negosyo ka, malaking negosyo. Burden, kuryente. Magpuprovide ka ng kuryente. Milyon ang aabutin mo sa isang buwan. Ba't ka mag-i-invest? Ang mahal ng kuryente nga dito. Pababain nila ang kuryente, pababain nila ang tubig, papasok ang investor dito sa Pilipinas. Actually, mayaman naman ang bansa natin. Ang problema lang, kinukurakot lang ng mga politikong mga buwaboy. Kasi alam ko rin na piniresyohan kayo ng kabila, pero hindi kayo sumama. Kasi nga, ang pinaglalaban nyo rito, katotohanan, para sa bayan at mamayan. At yung mga iba nyong kasamaan, di ba? Aminin nyo to, ang iba nyong kasamaan nandun sa kabila, di ba? Nasa Ensaymada na. Yeah. Nabili sila, dahil hindi sila talaga para sa bayan at mamayan. Kayo, hindi nga kayo nabili, pero ang laki nagagawa niyong tulong. At ang credit nyo, nasa Panginoon. Minsan isang araw, hindi natin masabi, biglang bumalik sa sitwasyon. Sa palagay nyo, mananatili kayo dyan? Kakaroon tayo ng mga magaganda sa future. Hintayin nyo lang, panapanahon lang yan. At sa tingin mo kaya, sir, mananatili din ba sila doon? Hindi sila mananatili doon. Walang permanente sa mundo unless the word of God. No one permanent in this world. Even our own life ay may limit. Walang permanente. Tanging ang salita lang ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos ang permanente. Salamat, sir. Thank you rin, mga kaibigan. Pag-usama mo sa amin dito sa EDSA. Basta tayo, magkikita-kita tayo. Thank you very much. Para sa bayan at mamayan. Suportahan natin ang Pangulong Duterte. Sir, pakilala ka, sir. Ako nga pala si Ferdinand de los Reyes, dating OFW, chairman ng OFW Veterans Association under Engineer Eli Moa, based in Alcobar, Saudi Arabia. Dati Salamat, sir. Salamat. di ba, sir? Dati rin ako BBM. Realista ka dati. Nabudol-budol lang ako. Ayan. Budol talaga. Pero this time, hindi na ako mapupudol. Ayan, thank you. Dahil hinihingi ko na ang gabay ng Diyos. At salamat din sa inyong mga vlogger, sa inyong mga oras at sa inyong pagsisikap na maihayag ang katotohanan. Salamat Dahil po, sir. hindi kayo bias. Hindi katulad ng mainstream media. I-interviewin ka, i-edit nila. Lalabas pa sa palabas, masama ka pa. Pero sa inyo, ang katotohanan ay katotohanan. Salamat din sa inyong mga DDS vlogger. Salamat po. Congratulations. Thank you. God bless. Sir, marami. Yung wisdom ng dating Pangulo ay hindi kumukupas sapagkat talagang lahat ng mga miyembro ng Quadcom ay sinokplak, double jack sila ng Pangulong Duterte. Yan kaya hindi sila umubra. Kaya kami tawa ng tawa. Tawa ng tawa at at sinabi nga ni Congressman Barbers na bawal pumalakpak. Bastos daw, sir. Bastos daw yung silang rules na bawal yung mga gano'n. Oo, bawal daw pumalakpak. Hayaan natin sila, di ba? Yan naman sa kanila naman din nagmamanifest At kumbaga sa ito expression lang ng pagkonforme ng mga taxpayers na nandoon sa gallery. Kumbaga sa ito yung natural response ng mga taxpayers na nandoon doon sa gallery
habang nagkakaroon ng hearing yung Quadcom. At yun nga, sa kanila naman, magmamanifest sa kanila yan, sa kanila babalik. Sa akin po sir, isang simpleng illustration lang. Ang gusto kasi nila makascore o makashoot. Pero lahat ng attempt nila para makashoot isinupalpal, nakablock lahat. Kaya hindi talaga sila pumuntos. Hindi talaga sila nakascore. Kaya yun nga yung sinasabi ko, hindi nila kaya ang Tatay Digong natin. Ganun lang kasimple yun. Hindi talaga sila makakapuntos. Never. Kaya naka-score sila sa Senado at maging doon po sa Kongreso. Any more question po? Sasagutin po namin. Kabak-tubak ko po si Sir G. Dati pa na ulit natin. Question? Question po. Tanong ko lang po sa inyo kasi narinig namin na balak kasuhan ni dating Pangulong Duterte si Trillanes dahil nga sa mga paninirang po yun. And nag-oath daw siya, di ba? Nagpa siya dun sa lower house na magsasabi ng katotohanan. Pero kanina sa press ko ni VP Sara, sinabi ni VP Sara na walang katotohanan yung mga bank accounts na pinapakita ni Trillanes bilang paninira. Binunta ni VP Sara mismo ang mga bangko nilagay ni Trillanes sa presentation niya sa House hearing at sinabi ni VP Sara, kinonfirm ng bangko na walang katotohanan yung mga accounts na yun at non-exist. At alam nyo, unang-una pa lang, kung babalikan natin yung presentation na ginawa noon ni dating Senador Trillanes, noong siya ay senador pa, itong mga sinasabi niyang mga bank accounts, ano naman dito puro mga bogus yan Pangalawa, yung sources ng kanyang mga pinipresenta, wala, illegal yan, illegally acquired. Kung halimbawa, totoo man, yung mga bank accounts na yun, wala rin simbihan. Basura lang yan, lalo na sa paningin ng korte. Sapagkat yung mga ebidensyang ginagamit, dapat legally acquired. Pagka illegally acquired, wala po yan. Hindi po siya katanggap-tanggap at hindi siya maituturing na ebidensya. Ngayon, yung po patungkol dun sa kaso na plano na i-file ni Pangulong Duterte against dito kay Trillanes, dapat lang. Diba? Dapat lang. Sapagkat sino mang tao ay walang karapatan na siraan, o ano man, o gawa ng masama yung kanyang kapwa-tao. Malinaw po sa nabanggit ni partner GM po na kung titignan natin yung validity, yung kredibilidad ng mga presenta nila na ebidensya, discredit po yun, wala pong validity. Kasi una nga yung resource nila o yung source po nila, wala nga po, pinaka-simple word, hindi po valid. So, walang validity. Kaya, inuuna pa natin, ang pinaka-simple lang natin dyan na sagot, ayaw nating pangunahan. Kung sinabing magpa-file po, mangyayari naman po yun. Kasi pagka kaso po ang pinag-uusapan natin, sabi nga ni Tatay Digong, para kang gumagawa ng bahay. Kasi the burden of proof lies on the shoulder of those who allege. Kaya, without any ayuda of doubt, wala po kahit na kunting pagdadalawang isip beyond the cloud na may hesitation, wala po 100% na you can prove it in the court. Kaya pag si Tatay Digong din, pagka gumawa at kumilos po yan, yun nga din sinasabi ko, saludo tayo sa ating Presidente. Sabi nga ni GM kanina, the wisdom of our Tatay Digong far exceeds so far doon sa mga naging kalaban niya. Kaya nga hindi sila nakakalusot talaga Pero kapag si Tatay Digong po ang nagsabi, antayin na lang po natin kasi sabi nga gano'n re-resulta po yan. So yun lang po ang pinaka-aantay natin. Pero most probably, as it has been elucidated by partner GM po, malinaw na po yun. Nonetheless, it is the competent court who will really declare kung ano po talaga ang status after the presentation or the so-called merit of the case.
So, sa more question po, sasagutin po namin. Wala pa hong dininawin lang po natin yung sinasabi ni wala pa hong kaso wala pang kaso sa korte. Kaya walang korte na magsasabi na ito ang pinag-uusapan lang po yung Probabilities, probabilities wala pang probability. Kapag kahong may probability na, ipapile yan sa korte pagka may probable cause. Pero linawin po natin, wala pa pong kaso na ipinapile sa piskalya o anuman. Ngayon, yung sinasabi ni Trillanes na nag-file siya ng plunder, yun yung pa lang kumbaga wala pa tayong balita kung ito ay nagpatawag na ng doon sa mga respondent doon sa plunder case na para sumagot pagka-file ng counter affidavit yung mga sinasabi na pinailan nila ng kaso. Pero doon sa korte wala pa po.